Good morning po mga kapatid. Our devotion for today, Communion with God. John chapter 1 verse 1 through 14 is our scripture reading, and our key verse, Revelation chapter 21 and verse 3. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. Alam niyo po, ang pinaka-desire ng Diyos simula pa lang po ng likhain niya ang tao ay ang makiisa ang tao or makaisa niya ang tao. Ibig sabihin, magkaroon siya ng personal or intimate relationship sa bawat isa po sa atin. So imagine this, na ang Diyos ng kalawakan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na walang kailangan, ang Diyos na fulfilled sa kanyang sarili, at ang Diyos na hindi kailangan ng tao ay nagpasya na maglikha ng tao, at the same time, pinagpasyahan niya rin na tayo ay kanyang maging kaibigan at kanyang i-desire na tayo ay mabuhay sa kanyang presensya. So ang Diyos natin ay napaka mapagmahal na Diyos. Siya ay Diyos na napaka mapagbiyaya. So ang desire ng Diyos sa bawat isa ay magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya at maranasan natin ang bawat katugunan na Kanyang ibinigay upang tayo lang ho ay maging malapit po sa Kanya. Imagine this, nung ang tao po ay nagkasala, sa kabila ng napakatinding kasalanan po ng tao, na yun po ay nagdulot ng isang spiritual or physical na kamatayan, ang Diyos ay nag-provide ng tabernakulo. No, ang tabernakulo or tabernacle ay lugar na kung saan ang tao ay pwede pa ring makarelate sa Diyos. So makikita rin po natin in John 1:14, referring to the Lord Jesus Christ, na ang salita ay nahayag sa laman at nakasama natin, sabi po ni Apostle Juan. And tayo pong mga mananampalataya ngayon, si Jesus po ay nasa ating puso at siya po ay buhay nagpakailanpaman. So makikita po natin yung passion ng Diyos, na ang Diyos inabot ho niya tayo. Si Kristo po ay naparito hindi lamang po para pagbayaran ng ating mga kasalanan at tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, kundi rin po at the same time tayo ay ma-restore muli, maiayos muli yung fellowship natin sa Diyos na nasira at nawala. So makikita po natin yung napakagandang blessing ng kamatayan, pagkabuhay muli ng ating pong Panginoon Kristo. Kaya napakahalaga na ma-realize po natin na ang kaligtasan ay hindi lang po para ialis ka sa kadiliman or ialis ka sa kamatayan, kundi ang kaligtasan pong ibinigay ng Diyos sa atin ay upang dalhin tayo sa Kanyang presensya at maranasan natin yung pakikiisa sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, ng Kanyang salita, ng pagpupuri at ng pagsamba po sa Kanya. So I would like to ask you kapatid in this devotion, kamusta yung panahon na inilalaan mo sa Diyos? Do you spend time in prayer? Do you spend time in His Word? Do you spend time worshiping God sa iyong buhay? Or maraming bagay na siyang umaagaw ng attention mo sa Diyos? Maybe you are too busy in this life, or maybe masyado ka nagmamadali sa buhay na ito. That's why you miss the most important moment sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Yun ay ang maglaan ng panahon sa Diyos, sa pananalangin at sa Kanyang salita. So kung ano man yung mga bagay na siya nagiging hadlang upang mawalan ka ng oras, upang makaisa ang Diyos sa iyong buhay, kapatid, it's time to reflect and pray to the Lord. Bigyan Kanya ng lakas na yun ay ma-eliminate sa iyong buhay. And i-reflect mo rin sa iyong sarili ano yung mga hakbang na dapat mong gawin upang ikaw ay makalakad sa harapan ng Diyos at ikaw ay makalakad ng malapit sa Panginoon. So, I pray in this devotion, matuto kang mag-reflect tayo. Kamusta yung ating communion with God sa usapin ng pananalangin, pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Thank you Lord sapagkat ginawa niyo po lahat ng bagay na posible upang ako o Diyos ay magkaroon lamang ng malapit na relasyon sa inyo Panginoon. Ako po'y nilikha niyo ayon sa iyong image upang magkaroon ako Lord ng capacity na makilala ka sa aking buhay. Maaring hindi kita makilala o Diyos ng lubos 100% sa kung sino ka Panginoon, pero pwede akong lumago sa pagkakilala sa inyo o Diyos. So I pray Lord na sa iyong mga salita ito'y aking panghawakan
Ako po'y inyong tao na, O Diyos, at ikaw po ang aking Diyos. Kaya Lord, naway mabuhay ako in communion with you, O Diyos. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.